Disclaimer, ang kwentong ito ay base sa tunay na karanasan, ngunit isinulat para sa layuning aliwin, takutin, at bigyang aral ang mga tagapakinig. May ilang bahagi ng kwento na inayos o pinalalim para sa mas makapangyarihang presentasyon. Hindi ito layuning sirain ang reputasyon ng anumang tao, lugar, o kultura. Ang kwentong ito ay kathang-isip lamang kung ito ay ituturing ng iba. Paalala sa mga nakikinig, mag-ingat sa gabi, at huwag basta-bastang magtitiwala. Mainit ang araw nang dumating si Lani, isang dalagang probinsyana mula sa bayan ng Majayjay, Laguna, sa mismong harapan ng malaking bahay ng pamilyang Del Rosario. Hindi siya sanay sa mga estrukturang sementado, sa mga bakod na bakal, at sa katahimikan ng kalye, kahit pa nasa gilid ito ng bayan ng Sta. Lucia. Bitbit niya ang kanyang lumang bag, isang supot ng tinapay, at munting pag-asang makakahanap siya ng mas maayos na buhay bilang kasambahay. Sa edad na 22, pangarap niyang makapag-ipon para sa kanyang mga magulang at mga kapatid. Inirekomenda siya ng isang kakilalang tumigil na sa pagtatrabaho roon, si Ate Minda, pero ang huling sinabi nito ay tila gumugulo sa kanyang isip. Kung sakali man tanggapin ka, Lani, isa lang ang pinakaimportanteng paalala nila, bawal na bawal ang bawang sa loob ng bahay. Kahit ano pa mang dahilan. Nagkibit-balikat lang si Lani noon sapagkat ang bawang ay karaniwang panimpla lamang ng pagkain. Wala sa isip niya na may mas malalim pa pala itong dahilan. Pagbukas ng malaking pintuan, sinalubong siya ng isang babae sa edad na nasa 50 pataas, matikas, maputla, at may malamlam ngunit malamig na mga mata. Ito si Aling Nida, ang ilaw ng tahanan. Ikaw si Lani. Halika, pumasok ka. Huwag kang matatakot. Tahimik dito pero ligtas ka rito. Tahimik na ang paligid. Walang tunog ng radyo, walang ingay ng mga batang tumatakbo, at kahit ang mga halaman sa paligid ay tila napakalinaw ng pagkakaayos, masyadong perpekto. Habang ipinakikilala sa kanya ang mga bahagi ng bahay, napansin niyang lahat ng kusina ay walang kahit isang piraso ng bawang. Wala sa pantry, wala sa refrigerator, at wala rin sa anumang niluluto. Sinubukan niyang tanungin ang isa sa mga kasambahay na kasabay niyang naroroon, si Ella, ngunit sumagot ito ng mahina, basta sundin mo lang sila. Huwag kang magdala ng bawang, at huwag kang magtanong kung bakit. Ganun lang talaga. Kinagabihan, inanyayahan si Lani na makisalo sa hapunan ng pamilya. Naroon ang kabiyak ni Aling Nida, si Don Emilio, isang lalaking tahimik at bihira lang tumingin sa mata ng kausap. Kasama rin ang dalawang anak nila, si Ram, isang binatang tila masyadong seryoso para sa edad na 18, at si Mira, isa 0 taong gulang, tahimik at maputla rin. Habang kumakain ng sinigang, napansin ni Lani ang kakaibang lasa. Tila kulang sa asim, kulang sa alat, at higit sa lahat, wala man lang bawang. Sinubukan niyang magtanong ng marahan, Aling Nida, baka po kailangan ng konting bawang ang sinigang, biglang bumagsak ang kutsara ni Don Emilio. Napatingin ang lahat kay Lani. Tahimik ang hapagkainan ng ilang segundo. Si Mira ay napayuko. Si Ram ay tila biglang napangiwi. Lani, sabi ni Aling Nida na may bahid ng ngiti, ngunit may kurot ng babala, hindi kami gumagamit ng bawang dito. Hindi ito bahagi ng aming kultura. Iba kami. Ilang araw pa ang lumipas. Unti-unti nang natutunan ni Lani ang mga gawain sa bahay, paglilinis, pagluluto, na walang bawang, at pag-aalaga kay Mira. Ngunit mas lalong dumadami ang mga bawal na kanyang natutuklasan. Bawal magwalis tuwing gabi. Bawal tumingin sa salamin mula alas 12 ng gabi hanggang alas 3 ng madaling araw. Bawal lumabas ng bahay kapag kabilugan ng buwan. At higit sa lahat, bawal na bawal ang magtanong ng sobra. Isang araw, habang naglalabas sa likod ng bahay, nilapitan siya ni Mira. May dala itong laruan, ngunit halatang may gustong sabihin. Ate Lani, mahina nitong sabi. Huwag ka sanang magtatagal dito. Kasi ayaw nila sa bawang kasi nasusunog sila. Napahinto si Lani. Ano yon, Mira? Tanong niyang mariin ngunit maingat. Ngumiti lang ang bata. Wala po. Nagbibiro lang ako. Pero sa kanyang mga mata may takot. May kaba. At may lihim na hindi pa siya handang sabihin. Sa unang linggo pa lamang, alam na ni Lani na ang bahay ng mga Del Rosario ay hindi ordinaryo. Tahimik nga, malinis at may pagkain araw-araw. Pero sa bawat sulok ng bahay, tila may matang nakamasid. At sa gabi, mula sa kisame, may mga tunog na tila gumagapang, dumadamba, at bumubulong,
huwag kang magdala ng bawang pagkalipas ng 1 linggo. Lalo pang napansin ni Lani ang mga kakaibang gawi at panuntunan sa loob ng bahay ng mga Del Rosario. Sa unay inakala niyang sadyang konserbatibo lamang ang pamilya, ngunit habang tumatagal, napagtanto niyang may malalim na dahilan ang bawat utos, galaw, at kilos sa loob ng malaking bahay. Isa sa mga hindi niya maintindihan ay ang mahigpit na pagbabawal sa salamin tuwing gabi. Mayroong mga salamin sa bahay, ngunit lahat ng ito ay tinatakpan kapag lumulubog na ang araw. Ang mga telang kulay abo ay tinatalian sa bawat gilid, tila ba takot na takot silang makita ang sarili nilang anyo sa dilim. Noong minsang nagising si Lani para uminom ng tubig bandang 1:00 ng madaling araw, nadaanan niya ang isang salamin sa may sala na hindi pa natatakpan. Sa kanyang paglalakad, may napansin siyang refleksyon, hindi niya, kundi ng isang babaeng nakaputi, nakatayo sa likuran niya, pero wala namang tao sa aktwal niyang paligid. Agad siyang tumakbo pabalik sa kanyang kwarto, hinigpitan ang kandado, at nanalangin. Kinabukasan, tinangka niyang ikwento ito kay Ella, ngunit mabilis siyang pinatahimik nito. Ellie! Huwag kang mainay. Huwag mong banggitin iyon. Kapag narinig ka nila baka ikaw ang sunod. Tila nanginginig si Ella habang nagsasabi na parang dati na rin itong may naranasan. Sa mga susunod na araw, lalo pa niyang nakita ang kakaibang galaw ng bawat miyembro ng pamilya. Si Don Emilio, bihirang lumabas ng kanyang kwarto. Lumalabas lamang ito tuwing dapit hapon at laging nakaitim na barong. Lagi rin itong amoy insenso at tila may sinusunog na mga halamang hindi niya kilala. Si Aling Nida, palaging nagdarasal tuwing 3:00 ng madaling araw, nakaluhod sa harap ng altar na may mga lumang imahe na hindi pangkaraniwang santo. Si Ram, hindi lumalapit sa apoy. Kapag siya ang inuutusan sa kusina, hindi niya kayang hawakan ang kalan. Hindi rin ito humahawak ng kutsilyo, bagkus, kung maghahain, gumagawa lamang ng utos mula sa malayo. Si Mira, ang bata, ay parang may dalawang katauhan. Minsan masayahin, minsan ay parang ibang-iba ang ugali, lalo na kapag malapit na ang hating gabi. May mga pagkakataong nakita ni Lani nakausap ng bata ang ikaibigan, daw niya na wala naman sa paligid. Isa pang nakapagtataka ay kung gaano sila katakot sa bilog na buwan. Tuwing sumasapit ito, lahat ng bintana ay isinasarado at tinatakpan ng makakapal na kortina. Bawal ang lumabas. Bawal ang kahit anong ilaw mula sa labas. Nang unang sumapit ang kabilugan ng buwan mula nang siya ay dumating, ikinandado ni Aling Nida ang lahat ng pinto at bintana. Lani, kahit anong mangyari, huwag kang lalabas ng kwarto. Huwag mong bubuksan ang pinto kahit sino pa ang kumatok. At higit sa lahat, huwag mong itataas ang kortina. Malamig ang tinig nito, hindi nagbabantang galit, kundi nagbabantang may alam na kapahamakan. Pero ang hindi malilimutan ni Lani ay ang gabing yon mismo. Habang siya'y nasa kama, nakahiga at nakikinig sa tiktak ng maliit niyang relo, may narinig siyang mahinang yabag sa labas ng kanyang pintuan. Tok tok tok. Lani, pagbuksan mo ako, si Mira to, ayaw nilang papasukin ako, hindi siya gumalaw. Nanginginig ang kanyang mga daliri sa kumot. Alam niya ang boses ni Mira, maliit, malambing. Ngunit sa gabing iyon, mababa at paos ang boses na naririnig niya sa labas. Parang hindi bata. Parang ginagaya lang ang boses ni Mira. Tok tok tok. Buksan mo na, Lani, malamig dito, dahan-dahan niyang tinakpan ang kanyang tenga. Nananalangin siyang matapos na ang gabi. Umabot ng halos 1 oras ang katok, pero hindi niya binuksan. Kinabukasan, nakita niya si Mira sa may kusina, normal, masayahin, at tila walang nangyari. Muli niyang tinanong si Ella, Ella, anong meron tuwing bilog ang buwan? Hindi agad sumagot si Ella. Pero nang matiyak na walang ibang nakakarinig, marahan niyang sinabi, tuwing bilog ang buwan lumalabas ang anyo nila. Ang tunay nilang anyo. Kaya takot sila sa salamin. Lumipas ang ilang araw matapos ang kabilugan ng buwan, pero nananatiling nakakapanindig balahibo ang kapaligiran sa loob ng bahay ng mga Del Rosario. Sa tuwing lulubog ang araw, tila bumababa rin ang temperatura ng paligid, hindi dahil sa panahon, kundi dahil sa mga bagay na hindi maipaliwanag ni Lani. Kahit ang mga kasamahan niya ay halatang laging balisa. Si Ella ay madalas na tahimik, hindi na makangiti gaya ng dati. Ang mga mata nito'y laging puyat at waring may iniinda. Isang hapon, habang naghuhugas ng pinggan, nilapitan siya nito at bumulong, huwag kang matulog nang hindi ka naghahanda, Lani. Malapit na ulit ang gabi ng pagbabalik. Hindi na rin siya nagtanong. Napansin ni Lani na habang tumatagal siya sa bahay na yon, mas lumalalim ang kanyang pangunawa sa takot.
Hindi na lang ito basta pangamba, takot ito sa isang uri ng kadiliman na hindi mata ng tao ang kayang unawain. Gabi ng unang lagim bandang 10:00 ng gabi nang magsimula ang tila ordinaryong gabi. Si Lani ay katatapos lang magligpit ng mga pinagkainan at tumuloy sa kanyang kwarto. Ngunit may kakaiba siyang nararamdaman, parang hindi siya nag-iisa. Parang may mga matang nakamasid sa bawat galaw niya. Nakahiga siya, ngunit hindi matahimik ang kanyang diwa. Kaya't pinili niyang bumangon at sumilip sa labas ng bintana. Maaliwalas ang gabi. Walang ulap. Kita ang buwan sa kalangitan. Ngunit sa gilid ng kanyang paningin may gumagalaw. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana. Hawak-hawak ang kurtina. Hindi pa man niya lubusang naiangat ito, isang aninong itim ang dumaan sa labas, parang lumilipad, hindi naglalakad. Parang isang tao ngunit ang anyo ay hindi tao. Bigla siyang umatras, hawak ang dibdib. Nanginginig ang tuhod at hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Sinubukan niyang ikalma ang sarili. Siguro isa lang yung ibon. O baka anino lang ng puno, ngunit sa kanyang pagharap sa salamin sa loob ng kanyang silid, isang anino ng babae ang lumitaw sa likuran niya. Malon ang kanyang puso. Napasigaw siya ng mahina at agad na lumingon. Wala naman. Walang tao sa likod. Ngunit ramdam niya ang presensya. Parang may malamig na hininga sa kanyang batok. Agad niyang dinukot ang nakatago niyang bawang sa ilalim ng kama, hawak ito ng mahigpit, sabay dasal. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, habang dinadasal niya ito, parang may umuungol sa labas ng kwarto niya, tila nahihirapan, nagagalit at nasasaktan. Ang anino sa bintana matapos ang ilang minuto ng katahimikan, biglang may kumaluskos sa bintana. Dahan-dahan niyang nilapitan ito, hawak-hawak pa rin ang bawang. Pag-angat niya ng kurtina, nanigas siya sa nakita. Isang babae, nakalutang sa hangin, maputla, duguan ang mata, at may mahabang dila na tila humahampas sa salamin. Nakapikit ito, ngunit nakangiti. Hindi siya makagalaw. Parang pinako ang kanyang katawan. Tinitigan siya ng babae sa bintana, pagkatapos ay binigkas ang kanyang pangalan gamit ang isang tinig na tila mula sa hukay, Lani, na paatras siya. Muntik na siyang mapasigaw pero pinilit niyang isarado agad ang kurtina, sabay takbo sa kanyang kama. Sa labas, narinig niya ang pagkalmot ng matitigas na kuko sa bubong at bintana. Pakawalan mo ako, kailangan ka namin kinabukasan, maputla si Lani. Hindi siya makakain. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nagkakape. Walang ibang nakarinig sa nangyari, ngunit kita sa mukha niya ang takot. Lumapit sa kanya si Ella. Nakita mo na rin, ano? Hindi ko alam kung totoo yon, Ella. Hindi na normal tong lugar na to, sagot niya. Tumango si Ella. Ang nakita mo dating kasambahay. Hindi nakatakas. Isang gabi, sinaniban siya at kinabukasan, wala na siyang alaala. Pero pagdating ng susunod na kabilugan ng buwan, nakita siyang lumulutang sa labas ng bintana. Patay na siya noon. Kaluluwa na lang na hindi matahimik. Nanlaki ang mga mata ni Lani. Bakit nila to ginagawa? Ano bang meron sa pamilyang to? May lahi sila, Lani. Lahi ng mga nilalang na kumakain ng lakas ng espiritu. Hindi lahat ng aswang ay nangunguha ng lamang loob. Ang iba kumukuha ng kaluluwa habang gising ka pa. Ang lihim na takot sa bawang sa gitna ng pag-uusap, napansin ni Ella ang bawang sa kamay ni Lani. May bawang ka. Natagpuan ko sa palengke. Pinatuyo ko sa papel. Pinagkakaisahan nila ako tuwing hawak ko to, yan ang kanilang kahinaan. Hindi lang dahil sa laman kundi dahil ang bawang ay sumisimbolo ng panalangin, ng paninindigan, ng hindi matitinag na loob. Simula noon, palihim nang naglalagay si Lani ng bawang sa ilalim ng kanyang unan tuwing gabi. At tuwing gagawin niya ito, tila mas nagiging malalim ang pagtitig sa kanya ni Aling Nida at ni Don Emilio. Parang alam na nila na alam na niya. At isang gabi, habang nananalangin siya bago matulog, muli na namang kumatok ang bintana. Muling lumitaw ang anino sa labas, ngunit ngayon, hindi na babae, kundi isang nilalang na walang mukha, nakaitim, at may matatalas na kuko. Tumigil ito sa bintana, ngunit hindi makapasok. Hinawakan ni Lani ang bawang. Sa kanyang isip, may narinig siyang bulong, hanggat may bawang ka, ligtas ka. Pero hanggang kailan mo kami mapipigilan? Naging bahagi na ng pang-araw-araw na buhay ni Lani ang pagharap sa takot at misteryong bumabalot sa bahay ng mga Del Rosario.
Sa tuwing sasapit ang gabi, lagi siyang may hawak na bawang at panalangin sa kanyang bibig. Ngunit alam niyang hindi sapat ang pagtatago. Kailangan niyang alamin ang ugat ng lahat ng ito, at ang mga sagot ay tila nakatago sa isang lugar na matagal nang binabantayan, ang lumang bodega sa likod ng bahay. Ang lumang bodega, noong una niyang narinig ang tungkol sa lumang bodega, inakala niyang isang simpleng imbakan lamang ito ng mga lumang gamit. Ngunit isang araw, habang naglilinis ng bakuran, napansin niyang palaging nakapadlock ang pintuan nito. Malalaking kandado, nakakadena, at may nakapaskil na lumang papel na may sulat sa sinaunang titik. Ella, tanong niya isang araw habang sila'y nagdidilig ng halaman, ano bang meron sa bodega sa likod? Napalingon si Ella. Kita sa mukha nito ang pag-aalangan. Luma na yon, taguan lang ng mga hindi na ginagamit. Delikado sa loob kaya bawal pasukin, sagot niya. Ngunit sa paraan ng kanyang pagkakasabi, halatang may tinatago. Ang lihim na pagpasok kinagabihan, habang tahimik ang lahat at abala sa kanilang panalangin tuwing 3:00 ng madaling araw, dahan-dahang lumabas si Lani ng kanyang kwarto. Bitbit ang kandila, bawang, at isang susi na palihim niyang nakuha mula sa lumang drawer sa kwarto ni Don Emilio. Lumakad siya palapit sa bodega. Sa bawat hakbang, tila may bumubulong sa paligid. Bakit ka pupunta riyan, bumalik ka na, hindi ka pa handa, ngunit hindi siya natinag. Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanya ang amoy ng bulok na kahoy, lupa, at insenso. Madilim sa loob, at sa bawat hakbang niya ay naririnig niya ang mga aninong tila gumagalaw sa dilim. Mga matandang aklat at ritual sa loob ng bodega, natagpuan niya ang mga lumang libro na nakasalansan sa isang altar. May mga simbolo ng hayop, buwan, at mga salitang Latin at sinaunang Tagalog na hindi niya maintindihan. Sa gitna ng altar ay may isang larawan, luma, kupas, ngunit malinaw ang imahe. Isang grupo ng kalalakihan at kababaihan, nakaputi, nakatayo sa gitna ng gubat at sa likod nila'y isang taong may itim na mata at balat na parang kaliskis. Napansin niyang kasama sa larawan si Don Emilio at si Aling Nida, mukhang parehong-pareho sa ngayon. Hindi sila tumatanda. Ang kahon ng mga alay sa isang sulok ng bodega ay may isang lumang bowl. Nang buksan niya ito, tila nanlamig ang kanyang buo. Sa loob, may mga gamit na personal ng mga kasambahay, mga litrato, suklay, sapatos, panyo may mga pangalan. Ang ilan ay may label, Clarissa, 2005, Ray, 2010, Minda, 2018, nanlaki ang tok tok tok. Mula sa maliit na siwang ng bubong, may isang pares ng mata ang nakasilip, itim, walang itim ng mata, at parang sinusundan ang bawat galaw niya. Agad siyang tumakbo papalabas ng bodega. Hindi na niya isinara ang pinto. Bitbit ang kanyang kandila at bawang, sumiksik siya sa likod ng bahay, nananalangin habang umiiyak. Ang pagkumpirma ni Mang Eladio kinabukasan, hindi na siya mapakali. Hindi niya mapigilan ang sarili at nagdesisyong pumunta sa bahay ni Mang Eladio, ang matandang kapitbahay na dati nang nagbabala sa kanya. Pagdating niya, binuksan siya ng matanda. Hindi na ito nagtaka. Alam ko na ang nakita mo. Dati na akong kasambahay doon. Hindi lang ako naging handog dahil may proteksyon akong taglay, mutya mula sa aking ina. Anong gagawin ko? Tanong niya nanginginig. Hindi ka pwedeng manatili riyan, Hija. Pero kung aalis ka, kailangang may panlaban ka. Ang bawang, asin at dasal, yan ang mga armas mo. At higit sa lahat, paninindigan. Dahil kung mahina ang loob mo, sila ang papasok sa'yo. Sa pagbabalik niya sa bahay, naramdaman niyang iba na ang tingin sa kanya ng pamilya. Si Don Emilio ay ngumiti, ngunit may halong pangamba. Si Aling Nida ay tila may galit sa kanyang mata. At si Mira, habang nakaupo sa hagdan, ay bumulong, alam mo na, no? Kaya mo pa bang manatili rito? Hindi siya sumagot. Dahil alam niyang magsisimula na ang tunay na laban. Hindi na mapakali si Rhea sa mga araw na lumipas. Habang lumalalim ang gabi, mas lalong nadarama niya ang bigat ng presensyang bumabalot sa buong bahay. Parang laging may matang nakamasid sa kanya, at ang lamig ng hangin ay tila hindi na normal, parang malamig na hininga ng isang nilalang na hindi na tao. Isang gabi ng pagbubunyag isang gabi, habang nagsasaing si Rhea, napansin niyang nawala ang bawang sa lalagyan. Wala ni isang piraso. Nang tinanong niya si Aling Tasya kung saan ito naroon, bigla na lamang siyang tinapunan ng malamig na tingin. Ayaw namin ng bawang dito, Rhea. Bawal sa amin yan, malamig na sagot ng matanda. Hindi na siya nakapagsalita. Ang sagot ay tila isang utos.
Pero hindi iyon ang nakapagpatayo ng kanyang balahibo, kundi ang sunod na sinabi ng anak ni Aling Tasya, si Enzo, habang pasulyap na lumapit sa kanya. Kapag may dalang bawang ang isang tao sa bahay na ito, hindi siya makakaalis ng buhay. Mga lumang dokumento, dahil sa matinding pagdududa at kaba, nagdesisyon si Rhea na maghalungkat ng mga gamit sa lumang bodega habang wala ang pamilya. Doon niya nadiskubre ang mga lumang dokumento, mga lumang larawan ng pamilya Montemayor na may kasamang kakaibang nilalang, mahahaba ang mga kuko, mapuputla ang balat, at nanlilisik ang mga mata. Sa iba, may mga sulat pa na may kakaibang wika, parang Latin na may halo ng mga sinaunang baybayin. Nakita rin niya ang isang matandang diary. Isa itong tala ng dating kasambahay na tila nawawala na rin, nakasulat doon ang mga huling araw nito bago ito tuluyang naglaho. Ang huling bahagi ng diary ay naglalaman ng nakakakilabot na linya, hindi sila tao. Hindi sila normal. At ngayon, alam kong ako ang susunod. Ang lihim sa silid sa ilalim ng hagdan isang gabi, napansin ni Rhea na bukas ang silid sa ilalim ng hagdan, isang lugar na mahigpit na ipinagbabawal sa kanya. Dahil sa kuryosidad at pangunguna ng takot, pumasok siya. Amoy bulok na karne at amoy lupa ang bumungad sa kanya. Sa loob, may mga garapon na may lamang maliliit na sanggol, may tuyong dugo sa sahig, at sa isang sulok ay may altar na may itim na kandila at mga larawan ng mga taong tila pinagsamantalahan. Nakita rin niya roon ang kanyang litrato, na tila pinagsusunugan ng itim na insenso. Hindi niya alam kung paano siya nakalabas ng silid na yon sa takot. Pero nang matanto niyang may sariling silid ritual ang pamilya para sa kung anong kadiliman, naalala niya ang mga sinabi ng matanda, bawal ang bawang. Bawal ang Diyos. Pagkumpirma ng hinala hindi na natiis ni Rhea. Kinausap niya si Marcelo, ang matandang hardinero ng kabilang bahay. Noon ay isa rin itong kasambahay sa Montemayor. Dito niya nalaman ang totoo. Apo, ani Marcelo. Hindi yan normal na pamilya. Matagal na silang kinatatakutan dito. Akala mo ba walang may gustong magtrabaho diyan? Marami na silang napatay. Sa ilalim ng lupa ng bahay nila, may nakalibing na hindi mo gugustuhing makita. Ayon kay Marcelo, ang pamilya Montemayor ay mula sa lahi ng mga pananggalan, isang klase ng aswang na nagtatago sa anyo ng mga mayayaman, magagalang, at relihiyoso. Pero sa gabi ay lumilipad ang kalahating katawan at lumalapan ang laman loob ng tao. Pagpapasya dito na napagdesisyonan ni Rhea na kailangan niyang tumakas. Hindi na siya pwedeng magtagal pa. Ngunit alam niyang hindi siya basta makakatakas. Kailangang magplano. Ngunit sa loob-loob niya, planado na ang lahat, kailangan niyang makaalis sa gabing iyon. Hindi na siya makapaghintay pa ng isa pang gabi sa bahay na iyon. Bawat paghinga niya ay parang tanikala ng kamatayan ang humihigpit sa kanyang leg. Lihim na paghahanda habang nagwawalis sa likod bahay, palihim siyang naghukay malapit sa bodega. Doon niya itinago ang isang maliit na bag, may lamang damit, rosaryo, palaspas na binigay ni Marcelo, ilang bawang na tinago niya mula sa palengke, at ang papel na isinulat niya kagabi na naglalaman ng kanyang mga natuklasan tungkol sa Montemayor. Hindi niya alam kung saan siya tutungo, ngunit isa lang ang tiyak niya, malayo sa pamilyang ito. Pagdating ng gabi pagsapit ng hating gabi, tahimik siyang lumabas ng kanyang silid. Dahan-dahan ang bawat hakbang, nilalabanan ang kaba at ingay ng kanyang hininga. Sa kanyang kamay ay ang rosaryo ni Marcelo, at sa kanyang bulsa ay bawang na inipit sa panyo. Habang palapit na siya sa pinto, bigla itong bumukas ng dahan-dahan na parabang inaasahan na nila ang kanyang pagtakas. Lumantad si Enzo. Nakangiti. Akala mo makakaalis ka, Rhea? Ang paghaharap walang suklian ang takot sa dibdib ni Rhea. Tumakbo siya pabalik pero biglang nagsara ang lahat ng bintana. Lumabas si Aling Tasya mula sa dilim, ang mukha ay hindi na maipinta, ang mga matay itim na itim, parang butas na walang kaluluwa. Hindi mo na kami maluloko, bulong ni Aling Tasya. Nasa dugo mo rin ang hinahanap namin. Rhea, anong ibig mong sabihin? Aling Tasya, hindi mo ba alam kung sino ka? Anak ka ng isang babaeng tumakas mula sa aming angkan. Ikaw ay isang Montemayor sa dugo. Nasa iyo ang kapangyarihan. Kaya ka namin hinayaan dito upang maipasa sa iyo ang sagradong tungkulin. Lumitaw mula sa likuran ang matandang lalaki, ang hindi pa niya nakikitang miyembro ng pamilya. Si Don Julian ang pinuno ng angkan. Ang kanyang balat ay parang balat ng ahas, nangingitim, at ang mga mata ay kulay pula. Ritual ng pagsasanib ipinilit nilang ipasok si Rhea sa gitna ng altar sa silid sa ilalim ng hagdan.
Doon ay may nakahandang bilog na may mga simbolong hindi maintindihan, nakapalibot ang mga kandila, mga patay na manok, at usok ng insenso na halos ikahilo nirhea. Tanggapin mo ang iyong kapalaran. Magiging ganap ka na, bulong ni Don Julian habang umiikot sa kanya. Ngunit bago magsimula ang ritual, sumambulat ang malakas na sigaw, isang pamilyar na tinig. Ang pagdating ni Mang Selo, bitiwan niyo ang bata. Pumasok si Mang Selo sa silid, hawak ang isang malaking krus na gawa sa matandang kahoy at isang sako ng asin. Isang tila napakailap na pag-asa ang sumilay sa mga mata ni Rhea. Binuhusan ni Mang Selo ng asin ang paligid ng altar, sumigaw sa sakit si Don Julian, nagliyab ang kanyang balat. Sinubukan siyang atakihin ni Enzo, ngunit tinamaan ito ng krus at agad na natumba, lumalabas ang usok sa katawan nito. Agad na hinawakan ni Mang Selo si Rhea at sabay silang tumakbo palabas habang binubuhusan ng asin ang daanan. Nagsisigaw ang mga Montemayor sa loob, halos mag-anyong hayop sa galit. Ang daan patungo sa kalayaan habang patakbo sila sa madilim na kabubatan sa likod ng mansyon, pabulong na nagdasal si Rhea habang hawak-hawak ang rosaryo. Ang paligid ay tila umaalon, ang hangin ay masyadong malamig, at ang liwanag ng buwan ay biglang naglaho. Pero sa bawat patak ng asin na nilalagay ni Mang Selo sa daan, tila nabubuo ang daan pabalik sa daigdig ng mga normal na tao. Sa wakas, nakarating sila sa dulo ng kabubatan. Mula roon ay kita ang ilaw ng isang baryo sa malayo. Doon, huminto sila para magpahinga. Humihingal, nanginginig, ngunit buhay. Ang revelasyon ni Mang Selo, habang nagpapahinga, sinabi ni Mang Selo ang lahat. Ako ang tunay na ama mo, Rhea, Anya. Ang nanay mo, si Lucia, tumakas sa angkan ng Montemayor at ako ang sinama niya. Pero noong nabuntis siya, pinilit siyang ibalik at kinuha kanila. Hindi makapaniwala si Rhea sa narinig. Lahat ng ginawa ko ay para protektahan ka, dagdag ni Mang Selo. Kaya ako nanatili malapit sa mansion. Alam kong isang araw, babalik sila sayo. Ang sumpa ng lahi hindi pa rin ligtas si Rhea. Ayon kay Mang Selo, habang buhay siyang bahagi ng lahi ng Montemayor, hindi siya lubos na makatatakas. Ang sumpa ay nananalaytay sa kanyang dugo, at kailangan itong putulin bago pa siya tuluyang maging isa sa kanila. At iyon ang magiging misyon nila, hanapin ang natatanging mutya na siyang kayang bumasag sa kadilimang ito. Sa paglipas ng mga araw, lalo pang lumalalim ang pakiramdam ni Maritz na may kakaiba sa pamilyang kanyang pinagsisilbihan. Kahit anong pilit niyang huwag pansinin ang mga nangyayaring kababalaghan, hindi niya maikakaila na ang mga ito ay pawang totoo. Mula sa mga aninong dumaraan sa madilim na pasilyo, mga tunog ng nagkakaskasang kuko tuwing hating gabi, hanggang sa amoy ng dugo at nabubulok na laman na sumisingaw sa bawat sulok ng bahay, unti-unti itong sumisiksik sa kanyang katinuan. Naisip niyang humanap ng tulong sa isang taong marunong sa mga ganitong bagay, isang albularyo. Habang naglalabas sa likod ng bahay, kinausap niya si Manang Pilar, ang matandang tagasilbi na madalas ay tahimik lamang. Ibinulong niya ang lahat ng kanyang napapansin, umaasang may kasagutan si Manang. Sa halip na magulat, tumango lang ito at sinabing, matagal ko na ring napapansin yan, iha. Pero ako'y matanda na. Hindi na ako makalaban. Pero may kilala akong albularyo. Siya ang tumulong sa amin noon nang may aswang na dumapo sa kabilang baryo. Kinabukasan, habang ang mag-anak ay umalis para sa kung anong ritual, sinamahan siya ni Manang Pilar papunta sa baryo sa kabilang bundok. Isang oras silang naglakad sa masukal na gubat hanggang sa marating nila ang isang maliit na kubo sa paanan ng burol. Doon nila nakilala si Mang Apolinario, isang matandang albularyong tila ba hindi tumatanda. Mapuputi ang buhok nito, may mahahabang bigote, at may malagintong pulseras sa kaliwang kamay. Tahimik lamang si Mang Apolinario habang ikinukwento ni Marites ang kanyang mga karanasan. Hindi ito kumukurap, mistulang inaalam sa kanyang isipan kung paano niya babasahin ang kabuuan ng kwento. Nang matapos si Marites, huminga ito ng malalim at saka nagsalita. Iyang pamilyang yan matagal nang minumulto ng sumpa. Pero hindi sila ordinaryong pamilya. Ang lahi nila ay mga tinaguriang puting aswang. Sila yung klase ng aswang na hindi basta-basta naamoy o nahahalata. Matatalino sila. Marunong magtago. Marunong manalita. At higit sa lahat, marunong silang mag-anyong tao sa lahat ng oras. Hindi makapaniwala si Maritz. Pero, Mang Apo, bakit sila takot sa bawang? Tumawa ng marahan ang albularyo. Ang bawang ay hindi basta panakot lang. Isa itong sagradong gamit ng mga unang albularyo.
Sa mga puting aswang, ito ang isa sa ilang bagay na hindi nila kayang lapitan. Kaya't kung napapansin mong laging iniiwasan ang bawang sa inyong kusina, iyan ay senyales ng kanilang kahinaan. Pero tandaan mo, iha, hindi sapat ang bawang para tuluyang puksain sila. Muling humugot ng hininga si Mang Apolinario. Kung gusto mong makaalis ng buhay sa poder nila, kailangan mo ng mutya, isang talisman na kayang magtaboy sa kanila at sirain ang kanilang kapangyarihan sa loob ng bahay. Naglabas ito ng maliit na kahon mula sa kanyang kabinet. Sa loob nito ay isang tila pulang bato na tila buhay, kumikislap sa ilalim ng liwanag. Ito ang mutya ng sigay ng apoy. Sa oras na ipinasok mo ito sa bahay, magsisimulang mawalan ng lakas ang mga aswang. Ngunit mag-ingat, kapag nalaman nilang may nagdala nito, magwawala sila at gagawin ang lahat para mapatay ka. Hindi nagdalawang isip si Maritz. Tinanggap niya ang mutya at isinilid sa kanyang baywang. Bago sila bumalik, binalaan pa siya ni Mang Apolinario, bantayan mo ang mga mata nila. Kapag nagsimulang lumabo ang mga mata ng mga amo mo, ibig sabihin ay nagsisimula na silang masunog sa kapangyarihan ng mutya. Huwag kang bibitiw at kung kailangan, tumakbo ka. Mabilis. Pagbalik sa bahay, napansin agad ni Maritz na tila nag-iba ang hangin. Mas malamig. Mas mabigat. Ang alagang aso ng pamilya ay biglang nanahimik at nagkulong sa ilalim ng lamesa. Si Senyora ay hindi lumabas ng kwarto buong maghapon, habang si Senyor ay paulit-ulit na nagkakalkal ng mga drawer na parang may hinahanap. Si Rosana, ang anak, ay nanginginig habang nakatitig kay Marites sa tuwing magtatama ang kanilang mga mata. Isinabit ni Marites ang mutya sa loob ng kanyang bowl, malapit sa kusina, kung saan madalas magtagal ang pamilya. Mula noon, araw-araw ay may pagbabago siyang napapansin. Ang dating matipunong katawan ni Senyor ay unti-unting nanlalambot, si Senyora ay hindi na lumalapit sa altar kung saan may mga dahon ng paminta at bawang, at si Rosana ay halos hindi na kumakain. Lalong pinatibay ng mga ito ang sinabi ni Mang Apolinario. Ngunit alam niyang hindi pa siya ligtas. Hindi pa tapos ang laban. At habang nananatili ang mutya sa loob ng bahay, mas lalong lumalalim ang pagkabunyag ng kanilang itinatagong lihim, isang lihim na mas mabagsik pa sa kanyang inaakala. Pagkatapos ng matinding sagupaan, nagmistulang isang tahimik na ilog ang buong paligid. Ang dating madilim at malamig na bahay ay tila unti-unting binabalot ng liwanag ng pag-asa. Sugatan man si Aling Cora, buhay siyang lumapit kay Liza at niyakap ito. Walang salitang makakapantay sa damdamin nilang parehong ligtas at muling nagkita. Ang tapang at paninindigan ni Liza ang naging susi para mapalaya ang pamilya sa sumpang matagal nang nakakubli sa loob ng kanilang bahay. Pag-alis ng dilim kinabukasan, dumating ang mga pulis at barangay tanod matapos makatawag ng tulong si Liza sa kalapit na kapitbahay. Ikinuwento nila ang lahat, mula sa pagkakatukla sa pagiging aswang nina Don Ernesto, Doña Priscilla, at ng iba pang kasabwat sa kanilang angkan. Iniligtas din mula sa silong ang ilang kasambahay na halos mawalan na ng bait at lakas, dahil ginamit bilang imbakan ng dugo o pinagkukuhanan ng lakas ng mga halimaw. Ang buong baryo ay nabalot ng sindak ng kumalat ang balita tungkol sa pamilyang Monteverde. Ngunit higit sa lahat, namayani ang pasasalamat sa kagitingan ni Liza, isang simpleng kasambahay na may matibay na paninindigan sa tama. Pagbabalik sa normal matapos ang masusing investigasyon at ritual na isinagawa ng mga albularyo, napagpasyahan ng simbahan at barangay na pasunugin ang buong bahay upang tuluyan nang mawala ang masamang espiritu sa lugar. Daan-daang tao ang sumaksi sa pagliyab ng dating bahay ng Monteverde. Maraming umiyak, hindi dahil sa panghihinayang, kundi dahil sa wakas, natapos na ang isang madilim na kabanata sa kanilang lugar. Lumipat si Aling Cora sa Maynila upang magpagaling, habang si Liza ay kinukop ng isang NG na tumutulong sa mga biktima ng kulto at pangkukulam. Mula roon, natutunan niyang mas palalimin pa ang kanyang kaalaman sa kababalaghan. Hindi siya naging albularyo, ngunit nagkaroon siya ng mas malawak na pananaw sa pagitan ng mabuti at masama, at paano ito nagsasapawan sa mundo ng mga tao. Ang pagbabagong buhay ni Liza, dahil sa kabayanihan ni Liza, maraming pamilya ang nag-alok sa kanya ng trabaho at tirahan. Ngunit pinili niyang mamuhay ng simple. Nagtayo siya ng maliit na karinderya at sari-sari store sa probinsya, kung saan siya muling namuhay ng payapa. Ngunit dala-dala pa rin niya ang aral at karanasan sa bahay ng Monteverde. Minsan sa gabi, kapag tahimik ang paligid at malamig ang hangin, naaalala niya ang amoy ng bahay, yung kakaibang singaw ng dugo at luma. Pero alam niyang tapos na yon.
tapos na ang takot. At sa bawat bagong araw, siya ay isang patunay na ang liwanag ay laging may paraan para supilin ang dilim. Ang baryong muling nabuhay, hindi lamang si Liza ang nagbago. Maging ang baryo ay tila muling isinilang. Ang mga bata ay muling naglalaro sa lansangan, ang mga matanda ay nagkukwentuhan sa ilalim ng mga punong kahoy, at ang simbahang dati halos walang laman ay muling pinupuno ng mga deboto tuwing linggo. Sa kanilang paniniwala, ang pagbagsak ng mga Monteverde ay isang tanda na hindi kailanman mananaig ang kasamaan sa lugar na may pananampalataya. May ilang bagong salin ng kwento ang lumalaganap sa mga tagapagsalaysay ng baryo. Isa rito ay ang babaeng may dalang bawang na dumurog sa lahi ng mga nilalang ng dilim. Tila isang alamat si Liza sa mga batang hindi pa isinisilang sa panahong iyon. Pag-iwan ng babala bago tuluyang iwan ang baryo, nagsulat si Liza ng isang liham na ipinaskil sa lumang kanto malapit sa dating tahanan ng Monteverde. Nakasulat dito, kung ang lugar na ito ay muling mapukaw ng dilim, tandaan nyo ang isang simpleng kasambahay na tumindig gamit ang kanyang puso, pananalig, at isang pirasong bawang. Hindi mo kailangang maging bayani para supilin ang kasamaan, kailangan mo lang maniwala na may liwanag sa bawat madilim na sulok. Wakas ngunit may aninong nanunubok sa huling bahagi ng kwento, isang matandang lalaki na nakaitim ang lumapit sa nasunog na lot. Nakatalukbong siya at hawak ang isang antigong pendant. Pinulot niya ang kapirasong abo ng pader at bumulong, hindi pa ito tapos. Isang iglap lang, nawala siya sa hangin. At doon nagtapos ang kwento, o marahil, nagsimula muli ang panibago. La 59,